Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Sana ay tayo ay lahat nasa mabuting sitwasyon or kalagayan. It's been a long time na hindi po ako nakapag-upload. I'm busy, na-busy po sa maraming bagay sa buhay-buhay. Sana po ay okay lang tayong lahat. So ngayon, samahan niyo po akong magluto ng ating manok. Magsasabaw po tayo ng manok kasi parang masarap humigop ng sabaw. And ito, struggle si Inday sa paghihiwa kasi namili lang po ako dyan sa talipapa namin and maraming ginagawa si Manong, marami siyang hinihiwa, so sabi ko ako na lang maghihiwa. And ito, ang purol pala ng aking kutsilyo, kaya ayan, struggle tayo sa paghihiwa. Di bali matatapos din yan. Sa ating mga nanay talaga, no? Ang pinakamahirap sa lahat, yung pag-iisip ng ulam. Bukod sa hirap din sa pambili, iisipin din natin kung mayroon man tayong pambili, kung anong bibili natin ulam at kung anong ating lulutuin, ihahanda. Mayroon tayong almusal, tanghalian, at hapunan. So, ako ang ginagawa ko para isang luto na lang. Tanghali ako nagluluto, then kung anong ulam namin sa tanghali, yung pa rin ulamin namin sa gabi. Para tipid na rin. And kung may matira pa, pwedeng initin ulit kinabukasan. Okay, hindi man nila uulamin kasi minsan nananawa na rin sila. Ilalagay ko lang siya sa freezer. Then, magluluto ako ng ibang ulam ulit. Pero pag halimbawang wala nang may ulam na naman, titingnan ko lang yung freezer namin kung anong mga tira-tirang ulam din. Yun na lang, mag-iinit na lang din ako. Kasi minsan talaga ang hirap mag-isip kung ano bagang lulutuin mo, 'di ba? Sino po yung mga relate diyan na mga nanay? Comment lang po kayo diyan. Or ako lang yung gumagawa talaga ng ganito. Araw-araw kasi yun ang iisipin mo talaga, lalo pag may pasok yung mga bata, paghatid mo sila kanila sa school, pag-iisip ka na ano bang papakain ko sa kanila sa tanghalian, ano bang ipapaulam ko, ano bang lulutuin ko, diba ang hirap, yung ang dami mo nang iniisip, sumasabay pa yung kung anong lulutuin mong ulam, diba po? Dito talaga sa tinola kapag nagluluto ako, ang natitira lang talaga yung laman. Sabaw lang talaga kinukuha ng mga anak ko. So, ang ginagawa ko para lang hindi siya masayang, pag wala ng sabaw or ayaw na nilang kainin talaga yung laman, ipiprito ko na lang para lang talaga hindi siya masayang. Kasi, syempre sa mahal ang bilihin ngayon, mahirap magsayang ng pagkain. Kayo po, anong inahandaan yung ulam ngayon? Pa-comment naman po kung anong ulam ng iniluluto nyo ngayong araw. Tinola naman ay napakadaling lutuin, di ba po? Gisa-gisa lang. Ganun lang. Papalambutin lang natin yung manok. And okay na. Luto na. Pero yung sabaw kasi, masarap kasi ang sabaw ng tinola. Kumusta po tayo mga nanay dyan? Kapag umaga na po, no, hindi na tayo magkaunda-ugaga sa mga gawain natin. Kung alin uunahin natin, pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay. Araw-araw talaga yun ang gawain natin. Ano po, walang katapusan. Pero mas masarap sa tinola yung native na manok. Ano po, hindi ko alam, may native pa po ba ngayon? Siguro talaga sa province, sa probinsya, mga native pa ang manok. Dito naman kasi sa atin sa Maynila, wala na tayong mabibiling native talaga. Pero na lang pag nag-alaga ka. So, yung mabibili natin sa palengke, yun lang yun. So, in fairness naman sa ating mga nanay, no, ang gagaling talaga nating mag-imbento ng mga kung ano-anong ulam. Pag wala na tayong maisip, mga kung ano-ano na lang ng mga patsyam na ulam ang lulutuin natin. Di ba po? Mag-iisip tayo kung anong luto. Minsan masarap, minsan naman may naiimbento tayong ayos lang, pwede na, ganun. Kasi di ba po, sa araw-araw nating pagluluto, minsan nauubusan din tayo ng mga idea kung anong mga lulutuin natin. Kasi minsan yung mga anak natin, sawa na, paulit-ulit na lang ganun. Kaya bilang nanay, mag-iisip ka rin talaga kung anong pwede nilang kainin, mga bago sa panlasa nila para makakain sila ng ayos. May mga bata naman po kasing pihikan minsan sa pagkain, pero sa mga anak ko naman, thankful din naman ako kasi
kung ano naman ang inihanda ko sa kanila, kakainin naman din nila. Although may time na minsan ayaw din naman nila, pero siyempre kahit pa paano kakain pa rin sila kasi yun ang inihanda ko sa kanila at yun ang pagkain yun na andyan sa lamesa. Ayan, mag-isa na tayo. Kanya-kanya naman tayo ng paraan ng pagluluto ng tinola. Sa akin ay napakasimple lang din naman. May iba, naglalagay sila ng tanglad. Ano po yung tanglad? Lemongrass, yun. Minsan nagluto ako ng tinola na may ganon. Hindi natay pa ng mga anak ko kasi kumbaga nagbago yung lasa ng sabaw. Sanay kasi sila sa ganitong ano lang, yung nakasanayan nilang tinola na walang ganon. So, hindi ko na inulit. Pero masarap. Naglagay lang po ako ng paminta. Patis o fish sauce para ma-absorb ng chicken. Kasi yung manok ay walang lasa, diba po? Para kahit pa paano ay magkaroon naman siya ng lasa. Isinasabay ko na siya dyan habang pinigisa. Then, konting kulo lang para kahit pa paano ma-absorb ng chicken yung lasa. Lalagay din po ako ng chicken cube. And then, isa-gisa lang ulit. Halo-halo lang. Konting pakulo lang. Then, maglalagay na tayo ng sabaw. Sa pagdating naman sa sabaw, pagka matabang pa, mag-a-add na lang tayo ng salt. And then, kapag okay na, then that's it. Wala nang gaanong ano pa. Food seasoning. Yan lang naman po nilalagay ko.
habang nagluluto tayo ng tinola, magsasalang na rin ako ng kanin kasi masarap yung tinola pag may kanin, 'di ba? Rice is life. Pilipino tayo eh. Dito ko na lang isinalang sa kalan yung kanin kasi yung rice cooker ko ay sira na. Hindi naman totaling sira, kaya lang hindi na pantay ang luto niya. Sa kabila may malambot, tapos sa kabila naman medyo matigas. So mas maganda pa rin talaga sa kalan mo na lang isa lang para pantay-pantay ang pagkakaluto ng kanin. Sorry guys, hindi ko napindot yung video nung nilagay ko yung gulay. Malunggay po yung nilagay ko na yan, yung kulay green. Galing lang yan dito sa aming bakuran, tanim. Ayan, luto na ang ating tinola and luto na rin ang ating kanin. So let's eat. Thank you for watching. God bless.